lahat, itong 1.5 million na ginastos sa Duran-Duran, dapat ay ibinigay yan sa mga proyekto. Maraming mga taong walang trabaho. Anong ginagawa ninyo? Wala. So, kinukonsinti mo. Kaya ay itigil na yung pagiging mangga, sabi ng ating mga palangga. Manggagamit. Di ba? Gusto mo lang manatili sa kapangyarihan at gamitin ang mga supporter ni Inday Sara o ng mga Duterte para manalo ka. Yan ang katotohanan, pero hindi ka na muling manalo dahil si Inday Sara mismo ay nagsalita na no more Marcos again. Hindi kayo mananalo. Yung putang inang ano na yan, tambaluslos. Gumaganon-ganon doon. May saltik lang buwaka ng ina. Ano yan tayo ng bigas? Parang may saltik talaga. Mga palangga. Sabi ko nga, everyday hanggat nalalaytay ang dugo ko, patuloy tayong magsasalita dahil gusto nilang maging forever ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya kunwari independiente o independent para hindi kayo o hindi si Amy Marcos madamay sa galit ng taong bayan sa kanyang kapatid na Adictos Benedictos. Yan ang totoo niyan, mga palangga. Kaya wag na wag kayong magpabudol muli dahil kung napapansin niyo ulit-ulitin natin ang kanyang pinsan na si Tambalusos, lahat ng mga hinayupak ng mga kongresistang kasabwat nila, Kimbo, Revilla, may napanood akong TikTok na nandoon sila sa Cavite na pinapasigaw nila yung taong bayan. Lakasan niyo yung sigaw. Kapag malakas ang sigaw, yung sigaw ng pangalan ni kunyari ni Tambaluslos o kung sino man ang pinopromote nila for the next election, lakasan niyo yung sigaw kasi pag malakas ang sigaw, malaki rin ang makakuha niyong ayuda. Tama ba yan? Kaya sabi ko nga kahapon sa inyo, so kahit bibigyan kayo ng isang sakong ayuda, ay isang sakong bigas, kailan maglalast yan? At yung binibigay sa inyong ayuda, pera ng bayan. At yaan ay ginagamit nila kung paano mangawat o mangupit. Dahil yung bilyon-bilyon na ayuda na binibigay sa inyo, ay nire-release from the government, latak lang ang nakukuha ninyo. At ginagawa nila yan para forever and ever kayong nakadepende sa ayuda na yan. Mangmamalimos kayo, magmamakaawa kayo sa lahat ng mga politiko sa inyong lugar. Kaya yan ang totoo niyan, mga palangga. Yung mga dole out na yan, yung mga pasobre-sobre, mga pabigas-bigas na yan, sinasabi ni Romualdez na 5,000 pesos, akala mo nasa game show, 5 kilong bigas. Tinuturuan kayo kung paano maging tamad. Ang matinong leader, yang mga perang yan ay ipinupondo sa livelihood program o sa para paglago ng ekonomiya para mabigyan kayo ng trabaho para makapag-develop ang Pilipinas ng tinatawag na middle class. Kasi right now, ang meron lang sa Pilipinas, poor and rich. At ang mga rich, yun yung mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan o yung mga negosyante na nakikipagsabuatan sa gobyerno para protektahan ang kanilang negosyo para forever silang rich at kayo forever na poor at gagamitin kayo tuwing election, bibigyan lang kayo ng 5,000 o 2,000 o 5 kilong bigas, isang sakong bigas. Ay, ang bait-bait na ni Mayor, binigyan kayo ng bigas. Puha ka ng inapera nyo yan, mga palangga. The reason why ginaganon kayo, para forever kayong maging mahirap, maging nanglilimahin. Hindi nyo ba naintindihan yan? Halos lahat ng politiko dyan, kongresista, senador, yan ang ginagawa. Gusto nila kayong maglilimahid hanggang sa kaduluduluhan ng apo ninyo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan, noong inauguration, nang nandiyadyaan ako, kausap ko yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas, punong-puno ako ng pag-asa. Dahil ang nasa mind ko noon, ulitin ko, hindi ako pwedeng i-appoint. Okay? Dahil I'm not qualified at hindi ako nag-apply.
gusto nating linawin. Pero ang gusto ko sanang mag-suggest dahil kaibigan ko, dati kong kaibigan si Lisa Tanas Kidnapper na, Lisa Tanas, kasi dito sa Barangay 101, marami silang buko, baka pwede natin i-educate ang mga tao o mga, may age bracket na ganito, turuan natin sila kung paano nila gawin ang buko nila as oil or sabon or cake or whatever, di ba? Kung ano yung meron silang resources, yun yung naisip ko yun. Nung inauguration night, dahil kausap ko yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas na mga Ledesma doon sa inauguration. Ang sabi ko pa nga, I'm willing to go back home at my own expense, di ba, to help the government. Pero anong ginawa ng mga inayupak ng mga kamag-anak mo, Amy Marcos? Gusto niyong panatilihing mahirap ang Pilipino. Yung pamimigay nyo ng Nutriban, buisit na Nutriban na yan. Ang pamimigay nyo ng tubig sa mga estudyante, 2 tubig, 2 boting tubig. Pag natapos na inom ang tubig, uhawin na naman yung mga bata. Pagkatapos kagatin ang Nutriban, gutom na naman. Tapos pipicturean nyo, ganyan-ganyan. Nabigay ng Nutriban, lagay nyo sa inyong post para sabihin, ay, mabait ito si Senator Amy kasi nagbigay ng Nutriban. Pero ang totoo, 1 time nyo lang binigyan, o 2 times, o 3 times. 2 times, 3 times, 5 times, 10 times nang makakain ang mga bata. Kung bibigyan nyo ng trabaho ang kanilang mga pamilya, katulad ng sinasabi ko, which is sinabi din ni Bangag dati yan, na akala ko totoo, na kung may sinabi siya na kunwari, itong place na ito, gumagawa ng lambanog or something, may interview siya noon sa Go Negosyo na natuwa ako, na yung mga resources ng komunidad na yon ay tutulungan na i-market, i-educate ang mga tao from labeling, mixing o whatever, at kung paano ilalagay sa market ang kanilang mga produkto. Ginawa ba ni Bangag? Hindi. Puro lamang kasinungalingan. Yan dapat ang ginagawa, ay hindi ayuda. Kahit 100 times pa kayo bigyan ng ayuda, 100 times o 100 days lang ba kayo mabubuhay sa mundo? Isipin nyo nga yan, mga palangga. Kaya wag na kayong magpapabudol muli. Gusto kayong forever mahirap ng mga buwaka ng inang si Abante, si Luistro, si Fernandez, yung mga demonyo dyan lahat sa Quadcom. Sila naka-Hermes, Hermes, Patek, Philip, kung ano-ano pa mga designers. At ang kanilang sweldo, 200 to 300,000 a month lang. Nakakapagpatayo ng isang mga malalaking resort, lahat ng mga high-end cars, luxury, whatever, name it. Tapos kayo, bibigyan lang kayo ng ayuda, kahit 10,000 pa ang ibigay sa inyo, which hindi nangyayari. Kahit 20,000 pesos pa ang ibigay sa inyo ng one time. 20,000 lang ba ang expenses nyo for the rest of your life? At nakaganon kayo. Ang ibig sabihin yan, mga kapalangga, gusto nila kayong forever na mahirap. Ayaw nila ng long-term na oportunidad. Ayaw nila na kayo ay magsipag. Ayaw nila kayo ay kumita. Ayaw nila kayo ay matuto sa mga skills, mga kababayan. Kasi gusto nila kayong gamitin, mahirap kayo para tuwing eleksyon, mamimigay sila ng bigas, ng dilata, ng kakarampot na pera para iboto nyo sila. Alam mo, I met my friend, my high school friend, college friend kahapon. Kaya tayo nakapag-vlog. Based siya actually dito siya sa America. Masipag din siya, based siya sa Australian citizen siya. Tapos pumunta siya dito. We talk about business. Kasi ang galing, may nag-work siya sa mga tanyag na mga hotel sa Australia. Ano siya a chef, okay? Nagbe-bake ng mga bonggang-bonggang mga cake. So we talk about life. Tapos isa doon sa napag-usapan namin, sabi niya, I wanna help your advocacy. Sabi niya, pag may mga plano siya, maybe one day, sabi niya, pag bumalik ako ng Pilipinas, sabi niya, although may mga nakakausap niya mga business partner, sabi niya, gusto kong turuan yung mga tao sa skills ko. Sabi ko, alam mo maganda yan. Sabi ko na gano'n, yan yung gusto ko. Nalisi sa isang community na ito, ang gobyerno, yun talaga gusto ko palangga. Ang gobyerno, let's say, may kakilala natin si Lisa Tanas. Kasi yun talaga ang gusto ko. Lisa Tanas, kidnapper, baka naman pwedeng
magpadala ang gobyerno ng mga like chef o yung magaling magluto or anything na mga skills dito sa Barangay 101 na ito para turuan yung mga tao, para equip sila ng idea, ng wisdom, ng skills, ng kung ano-anong mga kaalaman para hindi sila maging purdoy o mahirap forever. So sabi ng kaibigan ko, maganda yung mga ganong plano at yun din daw yung plano niya. Sabi ko sige, sabi ko pag nalusaw na ang mga bangag, maybe if you want, if just kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, one day pwede tayo mag-connect tayo sa mga LGU or sa mga barangay. 'Di ba? Mag-hire ka ng chef o ng magaling sa maghahabi or whatever para i-educate mo yung komunidad na yun para hindi lang sila nakaatang o nakaasa sa ayuda. Pag tinuruan mo mag-bake, yung mga basic lang na mga yan, 100 katao sa isang komunidad, hindi naman lahat yan magtatayo ng bakery. Maaring 10, 3 o 5 lang ang matitira dyan na willing to do business. Pero at least you change lives, di ba? Hindi yung, kumbaga yung 100 na yun na umattend, 95 tamad, at least yung 5 ay nakapagtayo sila ng negosyo nila dun sa komunidad nila because of that resources and because of the project of the government na inilapit doon sa komunidad. Then yung 5, let's say, baker na yon, 'di ba, nagtayo ng business, yung 95 na tamad na ayaw nilang magtayo ng business, pwedeng maging empleyado ng 5 yon. Gets? So yun ang mga gusto kong mga mangyayari dapat. Kaso lang, ito si Senator Amy Marcos, yung kapatid niyang bangag, hinahayaan niyang bangagin ang Pilipinas at hinahayaan niyang pinsan niya na kunin ang pera, ginagamit sa ayuda para gamitin para sa susunod na eleksyon. Walang tangible projects, kundi bigay ng bigay sa inyo. At yan ang tawag dyan mga palangga, indirectly ay vote buying. Ngayon pa lang, binibili na ang inyong mga kaluluwa. Huwag niyo iboto yan. Sabi ko nga sa inyo, hanggat nananalaytay ang dugo ko at buhay ako, hindi ako titigil sa paggising ng inyong mga ulirat na yung buwaka ng inang ayuda na yan. Hindi yan sagot sa kahirapan. Yan ay ginagamit sa inyo ng mga inayupak na mga bangag sa administrasyon para bilhin ang inyong pagkatao, para ang cycle ng buhay nyo, ang cycle ng pamilya ninyo. Lolo't lola nyo noon kung umaasa sa ayuda, ang anak ng lolo't lola ninyo, yung mga magulang ninyo, ayuda kayo, ipamamana nyo ang walang humpay o walang hanggang kahirapan. Ibig sabihin yan, ayaw ng mga bangag na ito, kongresista, senador, mga hinayupak na to, presidente yung bangag, na magkaroon ng pag-usbong o development sa isang bansa katulad ng Pilipinas kasi gusto kayong gamitin tuwing eleksyon. Kita ninyo for 2 years? Ano ginagawa po tayo ng mga to? Nasaan ang mga proyekto? Maliban sa party, duran-duran, F1, kung ano-anong pagta-travel around the world, pagnanakaw, pagbibiga-biga, pag-swing, kung ano-ano mga kaalputan. Papayag na lang ba kayo mga palanggingging? 'Di ba? Imbes na yung mga perang ninanakaw nila, i-invest, 'di ba? I-invest sa mga programa na magkakaroon ng trabaho ang inyong mga magulang o kayo mismo para palaguin ang ating ekonomiya. Dahil sabi ni Bangag noon, kung hindi napaalis ang tatay ko, baka Singapore na tayo. Ano na tayo ngayon? Naging Singapore ba for 2 years? Hindi. Sa halip, ninanakaw, walang humpay ang pagnanakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ang mga appointee niyang mga ihudiputa. Diba? Nakita ninyo, ano ang development? Lolokohin pa kayo ni Amy Marcos na manggagamit na kunyari independent, di ba? Pero ang totoo, sikreto ang bunal, pailalim. Walang aasensong komunidad sa Pilipinas hanggat nandyan ang mga inayupak na yan kasi ang sinasalaksak sa inyong mga kukote na makontento kayo sa 5,000 5 kilos na ayuda.
Yung mga binaha nga ngayon, sabi ko baka hindi pa kayo nakapagpa-repair ng inyong mga nasirang mga bahay kasi ang gustong isalaksak sa inyong utak ng bangag na gobyernong ito, ha? Na umasa kayo sa ayuda na pag binigyan kayo ni mayor, ni gobernador ng 5 kilos, "Oh, ang bait-bait ni mayor, gintagaan ako 5 kilos na bigas, da. Hindi yan ang pagpapalago ng ekonomiya. Tinuturuan kayo kung paano maging mangmang. Kaya kung mangmang kayo, dahil kulang kayo sa sustansya, pwede kayong maging krung-krung. Dahil krung-krung ka, mabilis ka lang bumigay. Paano ka bibigay? Binigyan ka ng 5,000 na ayuda, babawiin ng gobyerno sa'yo papaano. Yung kanilang mga polboronic kasabwat. 5,000 na ayuda, eto ngayon si pusher. Bentahan ang barangay na ito ng mga pulburon o mga asin. So yung 5,000, dahil mahina ang kukote ninyo, dahil nasira na ng kagutuman, di ba? Yung 5,000, yung 2,000, pambili ng pulburon. O, di ba? O ng asin. E panalo pa rin ang gobyerno kasi sila yung nagmamanufacture eh. Sila ang kasabwat dito sa pagbebenta ng mga pulburon. Tignan nyo na nangyari sa Alitagtag. Nasaan na yung nahuli? May investigation ba sa Senate and Congress? After that PDEA leaks? Wala. Kasi kasabwat nila. Yan ang sinasaksak ko sa utak ninyo. Binigyan kayo ng 5,000 ayuda, yung baka yung 1,000 isinugal, yung 1,000 siguro yung 2,000 pinambili ng ulam, yung 2,000 pinambili ng pulburon. So win-win ang mga bangag dito dahil sila pa rin ang nakikinabang sa illegal na pulburon o illegal na asin. Nakita niyo mga kababayan? Kaya yung pagbibigay sa inyo ng pera, hindi kayo dapat nagpapasalamat sa mga buwaka ng inang yan. Kasi pera nyo yan. Ang i-demand nyo sa gobyernong ito, trabaho, hindi ayuda. Kasi ang ayuda na yan, mga kababayan, kung talagang ang gobyernong bangag o ang isang gobyerno ay sincere sa pagtulong, nasa isang ahensya lang po yan. Katulad dito sa Amerika at iba pang mga bansa. Nasa social services lang yan. O sa atin sa DPWA, sa DSWD. Diba? So lahat ng mga taong mahirap, nandyan ang master list dyan. Ngayon, ipaprocess, di ba? Hindi yung ayuda dadaan kay mayor, kay governor, dadaan kay congressman, kay senador, kay bangag. Hindi dapat presidente ang nagbibigay ng ayuda. Di ba? Nagbibitbit ng bigas si bangag, nagpapakita gila si Pangulong Bangag dahil birthday niya, namigay ng bigas, or dahil birthday niya, nilibre ang bill sa ospital. Hindi dapat ganon. Centralization, ganyan. Hindi dapat yung pinopoliticize. Lahat ng mahirap dyan, isang listahan lang yan. Hindi, tuwing magpapalit ng presidente, magbigay-bigay ng bigas, magbigay-bigay ng ayuda, ililibre ang hospital bill, pupunta sa PCSO, pupunta kay ganito, guarantee letter, putang ina, pera ng taong bayan yan. Isa lang dapat yan. Nagigets siya ba, mga hitad? Kagigil. Ang sarap talaga sa lugsugin ng mga kipay na mga yan. Kaluoy man ka mo, nakakaawa ang Pilipinas. Nakakaawa kayo, lalo na po yung mga pinagamit para bigyan ng ayuda. Yaan po ay minamanipula ang inyong utak. 'Di ba? Anong sabi ng Brian Revilla ba yun? Napanood sa TikTok. Oh, pag malakas ang sigaw ninyo, malaki ang ayuda. Pera ba nila yan? Sila ang nagde-decide kung malaki o maliit. So paano yung hindi nakapagsalita kunyari? Hindi ka makapagsalita, di wala kang ayuda kasi hindi ka mapagsalita. Upaus ka, umahina ang boses mo. Kasi ang palakasan ng sigaw, malaki daw yung ayuda. Yan ba ang gobyerno na araw-araw ninyong tatakin? Again, kailangan natin ng sustainable project, mga